The topics discussed in this podcast reflect the personal views and opinions of the hosts. We are not licensed professionals, and the content shared here is intended for informational and entertainment purposes only. If you require advice, support, or guidance in any issues discussed, we strongly recommend consulting with a qualified professional or seeking help from a trusted expert. Your well-being is important, and professional assistance can provide you with the best resource and support. Magabi, brother. Gabi diha, brother. Maing Bernes diha. Maing Bernes. Wa? Sa tanan diha, kapaminaw, maing gabi sa inyong tanan. Maing gabi sa tanan o kuan I think this is the kuan kanang final countdown lugar Yes. sa atong Bernes lugar nga pag-uban no, pero before anything else, brother, gusto ti ka kumustahon sa imong simana. Kuan, brother. Medyo busy-busy ba kay dakan kay mga ganap ba, especially nga na mga bag-o nga sistema sa kumpanya. So kailangan pa mag-familiarize kailangan matunan. So medyo busy. Ba? Oh, ikaw, brother, kumusta man? Murag sakto ba ang kakuha na ko ang imong sentimento karon nga simana kay murag tungod man siguro kay year-end lugar, apart from padulungay na tag-Pasko, murag siguro daghan na kay ramp up ng mga trabaho kay tungod ang mga tao magbakasyon na pod Correct. kanang walay trabaho during the Christmas break. So, mao sigurong medyo busy ang atong work schedule. Work-life balance karon. Not to mention na pa yung mga katong mga Christmas parties nga Uy, mabutay kunuhay, pero ano ba siya, part man siya sa ato ang din itong lakaw, di ba? no. Kita labi diri. So kaya to atinan mga party diha. Ano yun? Kay nabay pagkaon, nabay magkita ay ang mga tao. And I think, wala ko na sayo, brag na-notice ko sa mga tao nagtanaw karon nga bago atong setting, di ba? Oh. I think this is a very fitting kanang murag concept to end the episode kay like we mentioned katong previous episode namo murag i-wrap up na mo ang among season karon lugar at in a sense nga dili mi permanently magingon nga babay lugar nalang siguro may murag little break para makuha na mo ang refine o mas matsada na to atong sana brother, di ba? Sa eskwela pa, sembrik sa amin dali. Siyempre, lari man kay tulo ka bulan at sige eskwelahan, di ba? Correct. Kuan ba ni Friday school ba na mo? Pero unsa ni atong kuan brother? Atong ilimnon karon. Atong ilimnon karon kaning Carling. So Carling Original Lager. So it's a limited edition. Katong sa Emirates na FA Cup. Yep. So sikat man ni siya diri sa UK lugar pa kay I think gihimo ni sa Burton. So Burton-on-Trent na lang na mga 10 to 15 minutes away from Derby kung asa may. And it's founded in 1840. Taon na sa day ba? And short trivia day ba, ang kanidaing Burton-on-Trent dinhi sa UK sa kung paghibalo. Isa din siya sa kanang breweries dinhi sa UK. Yes. And in fact, nganong nahimo ang railway sa kaning Midlands area kay tungod ay isa ni siya sa mga hub sa mga beer. Diri ang factory sa beer, that's why ang mga beer ang kanang mga trains sugar nga mobiyahe dinhi to London, muna sila ang mag-ship og beer gikan sa Burton padulong sa London kay if you come to think of it, nabayay gitawag na to nga kanang cholera bitaw sa anang kanang plague ba na matawag na to or kanang sa ilahang water system. So dili man tsada ang tubig sa London. So diri sila naghimog pabrika sa Burton. Naghimog beer para ipadala sa London. So yabi naay kamay nga trivia na to ha. So silingan na may nato. Silingan gani. Silingan nato ko lami beer sige lamlam na rin sila. Cheers brother. Hoy. Cheers. Yaw na kay ko. May isa jawa. Ay dili siya murag unsa may associate yung mga beer ani. Murag isad siya San Miglite. Pilsen siya sa kuha brother pero medyo lighter nga Pilsen. Murag na siya hint of Pilsen. Although dili siya lahi man ang pale Pilsen og lager. Lahi siya. Na glass. So murag medyo kuan siya, dili ka siya yung inanaka isog kaysa Pilsen.
Pero lamian ko siyang flavor. Wala ko nag-expect na. Kalma lang ba? Kalma lang. Lami awi, sabir. Ba? So, atong marag kuan lugar, marag ako lang out of the blue naunaan karon since marag lugar wrap up ni siya or marag pina flashback Fridays lugar atong tirada ba nga atong subayon ang atong mga naisgutan from the start until the last episode lugar which is katong last week's episode. Tagano na tong marag gamay nga marag highlights lugar sa atong mga istoryahan ato or unsa ba kayong mga murag nahinunduman ato nga mga discussion points para lang nga murag maka throwback lugar tagamay sa atong mga discussions ba and maybe basig na po yung mga comments dito nga gusto nato i-highlight nga gikan sa atong mga viewers or followers ato sang i-recognize ana bitaw. So taman pwede na ko ihatag ang sige, ang floor sa imo. Kay mo lagi to nagsugod jud ni ang Bernes Brothers walang kanang history lang sa gamay. Nagsugod niyang Bernes Brothers yun. Tungod lagi kay kada Bernes mag-shotting yun me, tipok. So, unsa lang istoryahan, anything under the sun. Hantod sa parang few months after o siguro tuig gali, dapat tuig naka-decide na gid mi ni brothers sa mga brothers, sugdan na gid na to. Ba? Kay kung sige na tag-storya na ba, watay action mo, kita may tabo. Sumo kayo pero at least nga nagmaterialize kita atong gikuan ba der. Which is mo to naka-decide mi nga unsa may pinakagwapo nga medyo una lugar na to na matapik. Lagi. So mo to nga gusto mi nga istoryahan lugar na mo anything about mental health. Which is timely kayo kay November pod karon it's Men's Mental Health Month. Pero katulad mo generic lang lugar na anything about mental health. Hando sa nag-discuss mi na-realize din na mo na grabe man kang impact sa social media. Ba? Diba? So, mo to, sa akong, so far, sa akong madumduman, it was our very first episode na medyo, nag-listen pa tatong brother. Di pa nakabalo sa setup ba? Di pa nakabalo sa mga plastar, kay marag, awkward pa kayo ito ba? Kay, marag, diri magyapon to sa amuang diri ka setting ang lighting mo pa klaro, ang atong mga cameramen, atong sila, atong i-shout out sila Brother Yanix di og si Brother Kendall nga sila ang among mga cameramen atong mga technical. So kato marag dito ta naka-learn og mga unsaon pagplastar aning mga podcast ka. Pero anyway, going back to the topic lugar about social media, I think marag controversial nga kining ani title di ba? Social media, the silent killer. Somebody, something na. The silent mental health crisis. Silent mental health crisis. Silent killer. Pero, pero pwede ka po. Bay, makakabalo. Daghan na kayo mga, mga suicide, mga anything. Ganun to. Especially, ganun lagi mga, parang itong bashing. Karoon na, gabi na kay karampant. Whether normal ka nga tao, or influencer ka, or artista ba ka, pero grabe kay toll sa mental health. Especially kung mabash ka sa social media. So, ang uban na bay mag-suicide, magkuan. Dakan kayo kuan. So, kato bay kung sulti kag silent killer, tinuod na. I mean, yes, tinuod po kayo na nga reality karon kay bisag kita na to social media geek gyapon kay ta makul na to tong galingon kay how many hours would you spend yourself looking at your phone? Exactly. Ato itong gibutangan og mga statistics ang atong istorya dito nga average person spends about say 3 to 5 hours on their phone. So murag naay inana nga statistics ga back up sa ato ang mga storya which I think has a huge impact sa ato ang storya. But that's why nabutang nato ni sa ato ang first episode kay kita pod mismo ka-experience na ana nga storya, di ba? So sana to nga murag intro for this podcast. But remember po na ako, nalagi ito yung nag-comment po lagi ba sa among first episode. Kani si @BoboBuildSMTB7316. Ay siya, Happy Bernes Brothers. Comment lang ko about sa social media helping us live out dual lives sometimes. Correct. Dili man bag-on ang concept na magsuot-suot ta og lahi na maskara sa ato social lives. Kato wala pa'y social media, pwede man ka na lahi ka na person sa work, lahi pud ka sa balay, etc. Pero karon nga panahon tungod sa social media, nadungagan og pila kay layers ato pwede mabuhat na maskara and usahay daghan gyud negative na effects ani. Which is true, di ba? Sakto tayo. Kay marag kung
Kung imo pang kung anong lugar, imong hunahunaon, dili man necessary nga kung unsa ka sa balay, kung senyorito ka sa inyong balay, pag-abot sa trabaho, mag-senyorito sa ganito. Di man, pag nakas trabaho mo, buhat din mo si may trabaho. helper sa trabaho. May helper sa trabaho. So, technically, kala pa lang daan, nagsuot na kaglahi nga maskara. Di mo ipakita, di man necessary nga. Di mo ipakita kung bastos lugar kasi yung balay, magbinastos po ganito. Be civil. Kaya at the end of the day, busama ka ng trabaho, tawag na mga relationship sa work, na may relation between each other. So, sakto ba niya yung resulting, di naman siya mag-o lugar kay do kabalo karon sa social media, di man necessary nga kung sad boy ka in real life, pero pag sa social media kay happy kay ka, you do you. Yeah. Di ba? Di man mo kayo. Saan taman, mura man na yung outlet kasi gusto siya mag-happy dito. Or vice versa. Kung happy ka sa in real life, pero sometimes marag imo ka, gusto ka magpagawa sa mong gibati. Dito ka sa Twitter, magyaw-yaw ka dito, mga negative ni mo na kuan. Pero it doesn't mean nga negative ka kasi nga tao. Di ba? Lagi. Which is not your point. Dili ba na siya marag, ako lang huna-huna po din off the back of that discussion, brother, nga marag, tungod sa social media, marag na-influence ba ang mga tao or nahatagan ba o opportunity ang mga tao to live dual lives karon kay pwede man gid ma-mask imong true identity lagi through social media. So I think marag dito siguro ang trigger point sa kanong nahatag din ang comment ni atong follower nga si Bobo Builds MTB 7316. Kailan ko ani nga tao sa person pero marag kani iyang marag concept of duality ba. So marag tsada kay to nga marag na pick up ato nga episode, di ba? So yes, nalingaw kayo may basa sa comments apart from katong mga uban comments nga na dito. And appreciate na mo ang katong mga nag-interact din. Ako lang i-name drop. Sige. Kani si The Car Pundit TV, si AJOC6, o si Rafael Roy Rosales, Doc. Shout out. Pagpirami sa mga utok ko man ha. O kani si Darla Jen Sumadik ding. Yes. And si Nicolo Cano 5012. Kani sila ang mga atong nag-comment sa first episode. Yes, napakailan kadugang nga mga kuan aning first episode. Wala, ako madumduman lang siguro aning first episode kay mo pa ning nga panahon nga medyo lisod man day lisod mag-podcast bay labi na kung duha ra mo ka buok. Ba? Marami to lisod kayo mag-banters ba, pero dito mo na learn na apart lugar from studying more about like the topic at hand. Okay. Mas daghan gyud ka ma-learn kung ang imong kastorya kada bitong like-minded tapos experience-based gyud siya. Which is dito ako na-learn na dili na gyud tanan pwede ra nimo siya istoryahon through through kanang unsa imong nabasa or masyado gid nang ang dagat sa inyong storya kay experience, which is lagi brag na-realize ko daw karon magtanaw ko sa atong verse episode. Grabe kita ka-geeky wise, kita tanaw ko ng stats na murag Google ani nga. So murag na-realize nato to nga mga feedback and I think sa second nato nga episode which is unpacking colonial mentality in modern Filipino society as titled, murag dito na din murag na-refine nato gamay ang ato ang flow, murag kuan rhythm and routine lugar nga pag storya, brother, and I think naay gamay nga evolution ato, and which I think made good kanang impression sa kani nga episode, no, kay murag daghan kapuntag interactions ani sa atong mga nagsubaybay sa ato. So in fact murag ka-relate man siguro ang mga kadaghan aning about colonial mentality, di ba? So, murag unsa atong mga highlights ani nga mga storya sa imong nahinumduman nga basta isa sa akong madumduman ato, brother, nag-mention gid ko nga mas dako gid og effect gid sa Pilipinas or mismo kita kay dami usahay maka-judge ta sa mga tao kay kala ito mga toxic Filipino cultures. lagi O may ngana ba nga mas paboran pa ang mga
Foreigner. mga foreigner brands, para foreign brands I mean, paboran pa ang kuan. Kung, di ba, kung napay lang isa ka toxic na Filipino culture na basta local gali, mga local brand, baraton, kung hangyoon man galing, tagaliog, Tagaliog. na pagkahangyo, ito, marami ito, amot kung wala na magod sila yung mga respeto, or nakaminos lang gid ba sila sa mga produkto sa, sa Pilipinas, or kung asa maganda nga locality. Pero, wala gito, marag, nalatay mga nga colonial mentality ba? Lagi. I mean, mo lagi marag ato man tong gi-revisit nga ano pud naatay colonial mentality tungod lagi sa ato ang colonial past no. So marag in today's society marag ako lang nga summarize nga bisag katong kaniadto na kay to dugay na kay to nga mga experiences nato pero na-pass on gyud siya from generation to generation mo to nga kuan di ba niya kita sa nimo evidently in the recent Olympics where pananglitan nalang athlete nga nakadaog nga half lang sa Pilipino or pila lang ka percent Pilipino siya. Ang kunon gyud nato nga Pinoy na siya murag. Sure ka nga imo pagid nang i-acknowledge is that really murag Pinoy bagid kaya ang representation siya. Kung or aton na siyang gitawag nga Pinoy kay tungod gusto sa ma-associate niya as someone nga foreign. So murag wala ba ana nga mga key points atong gipang subay-subay. And I think murag na ay daga nakarelate. Tanaw ni mga comments by 17 wag nag-comment. Correct. Atong shout out ang kani sila Mark Lowell Apollo 7457. Comment siya nga nice. Congrats for an insightful discussion. So clearly nalingaw sila. Si Manghod ni Reja, Stephanie Corvera 6456. Siya nalingaw ko karon. Ha. Thank you. Diba? Nalingaw. Impactful to siya nga discussion kay murag ang mga tao murag I would say nga naagid sad sila murag hint of kanang colonial mentality siguro nga na-observe. Ako igo kay ko ani nga topic brother kay atong nag-istorya ta about kanang mga salida ba kay mga cringe gyud ko nga Tagalog nga mga salida. Nakaingon gyud ko nga bitaw ba murag ako'y bias towards kanang Hollywood films over mga local films kay para sa ako mas wala lang murag I feel murag relatable sa ila kumpara sa kanang mga corny nga mga Filipino films pero off the back of that murag sure ka o Filipino bagig ka or inana. Ako pumudumduman isa pa daan ito bitaw nag-mention ta about internalized racism. Nakalab itong feeling bitaw nga inferior kay ka. Kalab itong feeling na inferior ka or kanang feeling na mas dako imong respeto bali sa mga dato or mas dako imong respeto sa mga foreigners kasi imong kaugalingong kagikanan lugar o culture ba or imong nationality. Kamurag gabi kay ka mahiubos ba? Pero kasi internalized racism ito nga kung Pilipino gayam ka story, okay lang. Pero pag foreigner, grabe, tahod kaayo. Ingana ba? Uy, ma'am, sir. Maabi-abihon kay ka. Parang submissive kay ta sa mga... Dito na kung na-realize ba nga, wala ba? Tinukod ba? Mismo ako sa una, may experience ako na, basta ito mga, especially kung naka sa customer service nga industry. Dito na ako na-realize ba nga, grabe, gina kita ka submissive sa mga foreigners. Tinood, no? Diba? Most siguro makaingon sila nga Filipinos are really hospitable. Yes. I mean, nothing bad about ana pero basig ang uban ba take advantage bitaw sa ato ang kabuotan and basin ma-take into maka-open og kanang can of worms lugar sa ilaha nga pwede din inanion sila dilaron pero ako ra speaking loudly out of myself pero off the back of that lagi marag mas gatagaan nato og importance ang people of different colors than our own skin marag ito laging advertisement for example nga kung kita kag billboard hamis og kutis puti whitening mas i-associate nimo siya nga gwapa sa kumpara sa panit niya nga medyo kuan lugar kayo manggi so correct di ba mo na nga mga discussions sa kanang duman so interesting dito po yung episode brother nga mas naka medyo plastar na ta. Diba? Plastar na ta, kabalo na ta mo. I think kanipon nga episode na medyo wala kay ta nag-rely sa atong sa atong research kay mas kuan kita bang halauno experience based case ya. Ba dakan kita kay siguro man good kanimo nga topic kay kalabitong marag
unspoken siya nga experience nato. Nakalami itong kabalo ko, naka-experience na duaan ni, pero dili bitaw siya kaingon bitaw nga kanang memorable kay nga experience, pero magdumduman mo halao ba colonial mentality nang dito. Pero wala na unpack to nga mga storya ba kung wala na to hisgutan. Correct. So ba mo siguro tayo nakatsada mo siguro daghan kay interaction ato kay murag experience matud pa nimo experiential mo gud siya nga conversation. So learning experience gyud to from a podcast newbie podcaster nga kuan nga point of view. So ba interesting. So dito na to nakita ang evolution from being a robot to kuan kanang fluid magstorya nga tao in relation to inana. So ambak na sa next episode. Yes. So atong next episode nato kay murag episode 3 no? Episode 3 which is navigating career changes in your 30s. So ang title ato kay Is it too late to pivot? Navigating career changes in your 30s. Nahisgutan mo nato ni Brother Gabe. Kita man gud duha ka experience ta ni, di ba? Hantod karon. Pero nagsudyahan nato na para bugito sa ko ang kaning akong trabaho karon. Sa mga nakabalo, ang ako mong trabaho sa Pilipinas more on sales, marketing, public relations. Pero pag-abot dire kay tungod lagi kay mga medyo bag-o mi din ni, wala ba mi kayo may credential ni unsa man galing, so nagsugod gyud mi sa kuan bata kalang bottom sa food chain. Nagsugod ko as receptionist, saka karon nana ko sa medyo data analytics na role. Mula gay pero imagine nimo ako as a person na grabe kay historiador, kundi mag-historiador, mas people person gyud. Dito na ningo sa back end. Ala, ito sumarag para sa ko, dahan ko na learn na, don't get me wrong. Dahan ko na learn sa akong current na ko na trabaho, pero ako nauna, hinta naman ko ba, dapat kaninga panahon, akong hunahuna na ko ani, mapalit nagbalay, kuan na ba, pero napayo ko sa point na, para ba ni sa ko agya? Para ba ni sa akong trabaho? Or mabalik pa ba ako sa akong kuan gyud sa akong linya? Ano ba? So, abi na kung ako rin naka-experience na. Pero mo lang ito, studio kami naman din sa ayaw mas ba sa ako pud ba? Hana pud ko. Ano ba? So, alam mo, why not talk about this one? Why not talk about this? Kay, I don't think na kita ra duha nakarelate ani. Daghan kay nakarelate ani. And in fact, true to its point nga naapoy mga nakarelate ni sa atong mga nag-comments nag-comment sa atong topic no. Like marag ba na ni mga hinangal man ni mga comment ni, pero what I'm saying is kita lugar modern age people or ato ang age group kay sakto ba nga i-coin ang term nga quarter life crisis from a perspective sa career. Kay depende sa lifespan, brother. Depende sa lifespan. Ingon po, di ba? Pila may typical lifespan sa Pilipino. 70. Midlife na siguro na. Midlife na siguro ni advance kita. Dini maganda atong quarter life kay lifespan diri taas ba. So, joking aside, brother, marag balik ko sa imong point nga kita magud sa Pilipinas, especially ikaw, lahi magud ang ato ang experience sa trabaho dito. Yes. Murag siguro kay kabalo na kay tabang navigate sa kaning career path nato didto, sa ato ang direction sa ato ang panginabuhi. Pero kay ni transition man ta to lahi nga environment, lahi nga job market by diri tamrag nag-struggle so nato pag regain sa ato ang naandan nga scope of work or ato ang routine, di ba? Kay ako pod as an engineer, nag-ako example din mas akong experience na ako sa field, na ako sa dealing with people. And karon ang akong role being an infrastructure program coordinator, although nasa sa project management nga line, pero more on office ko karon, na ako sa opisina, 8 to 4 or 9 to 5 nga trabaho, mag-andam og kana mga PowerPoint slides, reports, dili man na ako, ana ba? So marag dito ko marag naka-trigger nga unsa man marag mao ba ni nga kind of career akong gipili. So is it really a bad thing nga magkabulo sige pagyapon kag pangita sa imong career direction karon at the age of 30. So diha marag nato ni na coin nga nga discussion nganong
huna-huna tangang ato ning istoryahan, di ba? So, Sakto ba dito ba na-mention po ba nga kung bisan pag mag-change ka sa imong career lugar in your 30s or even 40s, even as you grow older, it's not a sign of weakness. Ba? It's a sign of growth, gali. Kaya at least, finally, na-accept na gid nimo nga, dili na ko ni linya, di na ko pugson na kong kaugalingon nga, kwan. Pero, mulagi ka ng, lahi ang good tat, bro, case-to-case basis gid siya. Kada magiging uban po nga, medyo walang-wala gyud, naningkamot gyud mag-eskwela, naningkamot gyud og kanang ngita og kurso nga kada bitong dako og sweldo pag graduate kay para makabalik po sa silang parents, even though nga dili kay nila ganahan na nga kurso pero kabalo sila nga mo ni ang pangailangan sa akong pamilya. Kailangan ko mo eskwelaan ni kay mo ni nga kurso, mo ni nga programa nga mulahutay ko uban akong pamilya. Diba? So dili po na ako sila ma-blame nga kuan nga. Pero mo lagi, maabot talaga po na sa point ma. For example, maplastan na gid ka finally. And if you decide to shift, if you decide to, buhaton na imong mga gusto, buhaton sa imong ginabuhi, there's nothing wrong about it. It's a sign of growth. It's a sign of strength, in fact. So, di ba? Kato lang. Ako lang pong isa sa mga take-away na ko dito nga na-capture ni Stephanie Corbera 6456 nga learn and earn. So naka-come up ko ato nga kanang conclusion lugar sa ako kay sure ko nga dili ni mao ang ako ang final ambition sa akong kurso. True. Sa career path. Ako lang gi look into the brighter side nga napaba ko'y value ka kakuha ni akong role, which is naaman pod nga mag-note-taking ka, wala kong kukabaloan ng mga experience sa una, mag-prepare og mga PowerPoint slides para kung na may mga board meetings and so on and so forth. New skill to na ko nga na-acquire or na-discover karon, which I think will have a very good value sa ako moving forward pag mo saka na kong mga career progression, managerial roles or senior manager pun. So, malang to ako marag nakuha di nga aspect, and there's nothing wrong about navigating your career no matter unsa imong edad. Yes, so mao gid exactly. ang marag lesson nga akong na-learn ani episode pod. Grabe. Let's go on to our next episode, which is ang atong episode 4, ang less is more, the minimalism movement in modern life. Yes. Ano kita nakakam up, brother? Sa tinuod lang, brother, isa ni sa atong mga naka-pipeline na to nga mga topic niya morag nakita po nato ang rising trend of having kanang bitong bisan og material possessions wise enough lang sa imuhang to feed the need sa imuhang house, for example. Yes. Satisfied na kakabalo ka, functionality in itself, maserve naman niya yung purpose. Yeah. So, why the need for extra things when you have already things that you need? Anong gubuton po man imong pagpamuyo kung okay na katanan. So, mao to siya nga gilink din nato siya gamay sa kanang freeing of the mind bitaw. Less clutter, less stress. Ba na atong ibang quote. I remember lagi kay naka-mention pud ta kita atong about mga houses pud kaya bitaw ang choices na sa mga tao karon kay instead of having mga balay bitaw ng mga dagko, mas ganahan sila mga bungalow lang pero plastar, di kay dagan gamit, or siguro ang mga cabinets kay kana bitaw mga hidden na bitaw na di na bitaw kayo ana. So nakakuha lagi, na-comment diri kang Stephanie Corvera 6456, architect man na siya. I had one client nga wanted to have minimalist nga interior kay gubot daw ang city. Compared before, and all they want is to relax and see their home simple, plain and clean, no curves or no more designs, which is reasonable pod. Di ba aron mga choices digud sa mga tao kay nanagid sa kanang minimalist na gid na mga aspect kay di ba
abot lang ha kung mapansin nimo diri mga good brother sa UK mga buildings ang dan grabe ka mga intricate ang mga design bisag sa gawas makita bitaw nimo bitaw nga Ba. bisag feeling na to ano si Sari naman na pa buhat gyud ana ba Nagasto, dugang-dugang raman ako ni Pulos. Oo. Dapat comment diri si Rafael Roy Rosales, si Doc, siya, ang shift po tingali sa trends for the past few decades kay grandioso kaayo. Unya ang nangahitabo basin na sensory overload with those things. Coupled with sa mga nahitabo sa kalibutan ba, murag pangita na lang og mas peaceful sa senses nga na-approach busa tingali nga nibalik ang minimalist movement. Sakto gid siguro kayo na nga point of view kay taking into consideration na makas Manila karon dok kabalo ko. Marag ang compare lugar ni mga setting sa Manila ug sa asa tanang dako Cagayan de Oro. Busy man gyud kayo ang Manila. So marag I think siguro marag ikaw busy kay imong environment daan gikan kag trabaho kaapoy kisang nga tanan nya. Mauli kasi imong balay nga cluttered kay dagan kay butang. Nagsamok-samok ra man Whereas kung gamay ra kay imong butang bay gikan kasi imong trabaho marag wa na kay limpihonon, wa na kay daghan una-unaon. So marag mo siguro to naka-shift sa mindset sa kanang mga tao karon nga gi-coin pag nato mga woke generation karon nga medyo nakuha na sila marag educate na sila about being minimalism is the way forward para for lesser stress. Less is more. Mismo ako, kung siguro ako, kung tanon ko, kung gusto mo ko mas minimalist na side na or balay, mas piliun ako ang minimalist bay. Lagi. Mas ganahan ko nga medyo small lang, kung mga small, kanang white lang o kuan, dili kayo, kanang colorful kayo. Kanang control di mga environment ba? Yes. Control di mga environment nga di ka kinanglan nga sige kada adlaw trapo kasi mga abog or mga decoration ni mo diya kay daghan kay kag decoration kat pa kasi mga alkuba para di ba ana nga example lang ba. Pero malagi to nga murag gamay nga shift sa imuhang kaning lifestyle will also influence sa unsay effect sa environment sa imuhang well-being. Yes. Kaya na, di ba? Itong i-capture po din eh. So, Ba? laglum man ikaw mong gitag ng abtan ng mga storya. Wala ka din sa gidamha nga inani. Na-realize na ako nga angat kali di among passion dito for doing podcasting. Lagi. Naging impact dagan sa mga tao kay nakamo sa mga realization ba nga abi na mong camera lagi makakuan pud dagan pud ay makarelate, di ba? Abi na mong usay maka hunahuna gali mi kani katong storyahan na ka makarelate ani. Pero di ba? I mean, ato mo na realize mo to in the long run brother nga ang ato na yung topics not necessarily nga kita gyud ang although ako lang example ba ganahan kita sa topic kitang duha kay ka-relate kita pero murag nataganan ni third person perspective ba nga ka-relate ka atong audience ani kay base namo gyud mga topics nga murag gigil na kita mas pero sila murag lagi dili kayo so mo na nga medyo murag ato na nang gi-observe karon moving forward. That's why nga marag sa episode 5 nga atong kuan na din tanaw nato kaning shift happens nga kuan life, tech and community after the pandemic. So murag istorya nato ni brother kay tungod kay gusto nato istoryahon kumusta ta before and after the pandemic, diba? Na kay marag experience mo gusto nga murag bitaw unsay nahitabo sa among kinabuhi unsa ta nahitabo sa tong kinabuhi before taning larga dinhi in the middle of that na pandemic. So yun sa nato pag-jump from having that freedom to the kanang lockdown until karon dayon unsay mga nagkabag-uhan nga atong obserbahan mao ba natong gi tan-aw nga marag angle within that discussion, di ba? So sabay unsa kay mga key basta akong madumduman nato brother kay istorya kita about I feel ako ang highlight ato kay ang rise lagi sa AI. Dito na to nakuan nga grabe, marag humuhuna-hunaon. Sa una o karon, though, don't get me wrong, ang internet sa una or ang tech sa una or ang digital sa una, available naman. Lagi. Pero, tungod sa COVID, mas nag-push na-accelerate siya kay tungod kay wala may lain choice ang tao. Di man ka pwede makalakaw-lakaw bisag asa. So how do you connect people? How do you connect businesses? It's through digital. Correct. Diba? So because of that, mas nag-evolve ang digital. Di na siya ingon nga more on kay ato nga time
dili naman kita wala naman kay mga tao, wala kayo mga employees. Ang needed lugar na mga trabaho unta, na admin work, wala lugar. Wala, di man available ato. So because of that, daghan kayo nag-rise bitaw na mga trabaho. Daghan kayo nga wala nga trabaho na nabuhat sa AI. For example, kanang mga meetings. Karon ba naanay Zoom. Minute taking na AI. Okay. Yes. Diba? yes. For example, yung ana. So, bisan pa lugar, pero ato secretary kay taga province. Di man sa mga ano din kay COVID pa man, kailangan tayo mag-meeting. Correct. Kato, wala sila signal dito, wala internet dito, kaya tayo mag-meeting. So, siguro sa ingana bito nga need. So, nakabuhat na og minute taker na AI. So, daghan kayo mga evolution nahitabo because of that. Because of COVID, mas na-accelerate. Siguro, to sa pipeline, pili tayo mag-ana, pero siguro, let's wait 10 years from now, kaya napaman ang supply. Okay. Di ba? Napaman ang guwan. Pero, kung nawala ang supply, bye. Ba, dito nagpaspas tanan. So, dito lagi na medyo dako og effect ang ngana. Imagine nimo, brother, isa lang ka point ako i-take karon. Di ba ang before COVID, example ka ng mga Senate hearing ba o ka ng mga ka ng quadcom sa mga committee sa gobyerno. Dili ba na sila magkanang virtual, di ba? Unlikely kayo virtual. Pero tungod pag niabot sa pandemic ba nauso na kanang mga virtual meetings kaniya, high level na ganang mga meetings sa gobyerno. Pero karon makita nimo karon bay nanay magkuan Senate hearing nga naka-Zoom na lang siya or naka-online ba na siya nga kuan dia kanang sa ba nila nga other media or apps kay panggamit kay tungod lagi na open ang gates from marag slow pa kayo or kanang thriving pa nga kanang remote connectivity to gagamito na gid siya karon. Yes. In which na develop na pod further until AI karon nga imong giman. Na ato gagamiton pod pag research sa itong mga topic sa ChatGPT. Di ba? Mo ba ang isa pod sa atong naisgutan din eh. Mo po lagi ang apart pa nato ang evolution pod sa kuan ba? Evolution sa work kanang work lifestyle ba mo ba ang term kay kung before gi-require ka na moatog office 5 times a day. Pero karon na hybrid working, di ba? Ang uban gali kay gi-impose na gid siya nga kailangan na ka mag-hybrid working. Nag-uban fully remote fully remote. For example, in my case, I only go to the office once a week, every Monday. For the rest of the week, work from home ko, di ba? Pero before po, bisa lagi sales akong trabaho. Pwede ka mag-work from home. Marami ito, gi-acknowledge na siya nga, muna ni siya ang new normal. Dili na ka mabalik sa kato before nga normal. Kaya di wala na to. Technically, wala na to siya. Nalata sa bago nga normal karon. Lagi. So, bisang wala na yung COVID, tungod kay accepted na ang hybrid working, kaya dito man na-realize na mag-work man digapon ng ngani. Lagi. Ginansa man digapon tabi sa ngani. So, mas accept na siya. Diba? Ngay nga na. So, gabi po siya nga, lagi mo itong sulting nga Brother Sam na before duman ako na dili siya mag-work sa tanan, pero tungod kay naiuban na plaster because of this. Yeah, lagi. Okay rin yapon. Give and take yapon na Give siya and yung take. mga kuan. Correct. Pros and cons. Yes. So mo to, episode 5, although comment-wise, marag gamay kita interaction ani, pero naisa shout out na ako ning trupa by ni Colocano 5012 kuan number 1 fan. Ba? Idol kay nako. Thank you. So, episode next. 6. Kaling special kaya itong episode 6 kay Lagi. Oktoberfest. Kali shotting. Shotting kayo. Yeah, marag morning, marag kanang marag naka first time nga nakapa guest natay guest host ani. Just among brother gapon diri sa sa Darby, si Brother Yanix. So marag atong discussion point ani kay light ra kay ning discussion all about katong unsay region sa Oktoberfest, kanang mag-celebrate sila, unsay kanang asa ba na nakuha nato ang kanang mga influence sa pag-inom og beer. Dayon ang kato dayong kanang mga tao nga kanang ma-intoxicated, kanang magmaoy, mga kuan behaviors ba. So dito na to murag nakuha ang mga angles or discussion points within kani nga topic. So murag ako murag
all good fun na kayo nga Yes. topic, marag light-hearted, pero nagapon siya marag mga kanang factual nga discussions about ani. Kaya gusto ni kay more on history naman, more on unsay dagan sa Pilipinas sa mga inom-inom na to diri, unsay difference dinhi, unsay legal drinking age diri o sa Pilipinas, di ba man to? Tama. Unsay patakaran diri, unsay patakaran dito, di ba? And wala gito, na isa ka comment diri si AJ0C6, ala siya, grabe gud ang drink culture sa Pinas, especially sa mga Bisaya, or maybe bias lang ko. Tinuod gud na kay mga Bisaya gali, Ba? tinuod gud na bay shouting gud ang murag mo man gud ang go-to lugar if ever magsabay ka, labi na kung lalaki, magsabay ka, di gid pwede nga walay beer, kung di ba kay beer, walay MP, tanduway ba kaya, wag na ilang go-to. Dili pag yun mahuman og inom kung dili mga guba. Correct. Oo, ba na, ang gi-reply din nga, di mahuman ang shouting kung di maguba. Kaya tinuod man gyud na nga marag ang shouting ang drinking culture sa Pilipinas kay pagubaay gyud. Yan na. So marag grabe kay ka marag hardcore kay mga Pinoy Hardcore mo inom. kayo. Dili mahuman ang inom ko, walay mag-in-English. Number one. Number Labi na mga one. tanduay. Na. Na, kasi English pa ka na gali. Tuwan na, medyo Ay, kabalo bapo na ni nga. Gwapo na yung paminaw. Oo. Narag mo naman to atong mga nastorya ni Motong highlights bali sa episode 6. Oh. Okay, so let's go to episode 7. Ang episode 7, muna ni siya, nag-decode ta sa USA elections, unsa na mga parties, unsa nga platforms, o unsay relation ani sa ato sa Pilipinas, di ba? So, kanto wala mo ta kabalo, layo pa election nato, murag 2 weeks sa election, pero karon congratulations President Trump. Ba, President Trump. Oh. So, goodbye sa mga TNT. Nagibay, bye, pero mo maganang realidad, di ba? Murag mo lagi. I mean, marag na kung akong kuano ni nga topic bitaw brother, marag na educate ko gamay kay di ko kabalo sad sa dagan sa election. Sabi na ko kanang manual counting sa voting bitaw. Pero pag discover na to, pag research sa to ani gamay tungod di atong electoral college, naday siya yung marag kanang weighted average siguro na atong itong itawag. 270. Oh, 270 So, out of counts. 500 plus na mga electoral college, Oh. at least makakuha lang 270 and above, daog na ka. Ana, at least 1/3 vote, di ba mo na ang sakto ba ito nga? Pag 2/3 ata. 2/3 na 2/3. Anyway, ang kato nga election is very much different sa ato. Yes. Pero ang concept about democracy o yan ana kay murag tungod lagi kay na colonize ta sa Amerika sa una, murag i-pattern nato or i-copy nato ang atong government sa ilahang pamaagi. So mga nang naatay murag direct relation sa Amerikano o sa mga Americans tungod ang atong democratic way of government. So, mana siya ang Ba? kani. Mana ato ning istoryahan. And I think di ko sure kung daghan nagsubaybay ani nga mga topics. Wala kayo, brother. So, pero at least kato ako magaling kung for sure nagapoy na learn ng mga tao kay mismo kami. Natay nako ato ba ay di ay ba ingato di ilang dagan dato yung proseso sa ilang kuan nga. Pag election karon. Unya midnight na daog. Ba? Sa ato sus daghan ba kaayo daghan Simana pa paawat pa gud na daog kung tahon pa gyud walay kan sa Amerika kay once never daog na. concede na dayon istorya na di why concede diba? Taman gid sa mahuman ang ihap. Pero mo to bali ang gist. So I hope katong episode namin nga learn nato. So okay, let's go to episode 8 kani mo na siya among duha mo gud among Halloween special sa kuan sa kato Halloween season. So ang episode 8 nagstorya mi about superstitions. Diba? Mga superstitious beliefs sa mga sa ato asa gikan unsay root cause. Dako pagitag na learn for ato ba kay ay ato lang ka-realize ba ay tama ba? Busa day ngana ba? Busa day siguro ngani ang dagan kay wala mo tuon na naman gud ta pakuan ta tabi apo na pud ta, diba? Kay padukdok tas kahoy dukdok ra pud ta ana wala ta kabalo sa bawal mang nilkatira sa gabi ito kay tungod kay walay suga atong panahon ibawal ang mga nilkatira sa gabi putlan og kuan tudlo. Diba? Bawal manilhig sa gabi kay imong ipagawas ang grasya, di ba? So, isa na sa mga tuo pero I think isa na sa mga uniquely Filipino nga mga traits gyapon kay tungod
sumala sa mga nagstorya sa mga katigulangan sa itong mga lula or mga magpapabaka karon nadala pa ba po na nila nga mga narrative, di ba? tinuod. I think marag nag-pass on na from one generation to other Yes. generation. Pero I think sa tungod karon modern day na ta napabakay ka story about yung anak or gatuo pa baka ang mga modern mga younger generations anak. So mo na ito marag labay nga pamatana off the back of this conversation pod. So wala to marag interesting yapon siya nga mga discussion points on superstitions kay dinhi pod relate pa nato nga napod gyapon day sila tuto dinhi mga western mga kuan ba cultures like katong knock on wood ka-relate ka mo ana ba nga katong sa patong uban nga mga kuan nila tutuo nila nga katong giingon ni mat ko na highlight pa nato dinhi pero nagstoryahan nato ni sometime nga pag na daw mamatay sa hospital din pod kay ablihan nila ang bintana kalang mga gawas di ba? I'm not sure kung na-discuss na sa din pero nagapon sila yung mga inanang belief system di ba so dakan ka banda kay for example kato pa lang daang knock on wood sa European sa nagikan di ba so dagan nagamda ang kana din mga ingana so dakan kita natudaan sa inchik. Diba? Kung nagmamanto atong kuhan na kanang magkaon kag pansit, kay long life daw. Mamaya to. Diba? Bawal ka ka ng suot og pula kung naa ka sa lubong or haya. Correct. So, inato lang ang mga, gagmay na kaya na sila nga mga symbolism, pero it means a lot to the culture sa ato, as Filipinos. Yes. Pero without knowing, asa din nagikan nga mga influences on sa origin na. Correct. Ba? So that was episode 8. Karon, let's go into our highlight na mo sa mga Halloween special, which is kani ang episode 9, nami mga special guests. Dili na mo katong dili nagsugod among mga misis. Nag-appeal na gyud sa amo. So kani nga episode nagstorya mi more about true crimes ug among mga experiences bali sa mga horror bitaw kung na ba mi times na naka-feel ba mi nagiwakwak ba mi or unsa man galing na pero muna siya nga episode na bibo gapon kay ni nag-set up gid tani brother lagi murag sa tag naghaya-haya kay na may mga dinagkutan nga mga kandila dire. Correct. Pero wala na talaga inom alcohol ani kaayo kay nagkuan cha-cha naman tani healthy na ba daw kuno hayta karon pa ko kainom balik og beer taon pero kani nga storya lingaw mo guni siya kay upat magutag bounce off og ideas. Murag daghan kay tag kastorya ba. Murag bitag naghatag og conversation and hence nganong niabot tag 1 hour 28 minutes ani nga discussion kay alingawan ta mismo sa tag istorya. Storya ta about tong Chop Lady. Nagstorya ta atong Balite Drive. Nagstorya ta atong personal story ni Lily. Diba? Nagstorya pud ta sa katulad sa asawa nga kwak-kwak. Ato. Grabe, dakan mo na cover ani na marala siya joker sa mo pero at the same time naa siya mga bearing. I'm sure marag napoy og naminaw ang mga atong mga gasubaybay ani sa ato. I'm sure naka-relate man sila kaning mga unusual nga mga things, unexplained nga mga horrifying experiences. Namo lagi dili kay katulad itong nag-intro ta brother, nag-introduce pa ta itong Jaffa Cake. At unsa man ang Jaffa Cake dili daw kuno sa UK medyo kalang Jaffa Cake man gud dessert na diri pero ginalalisan pa napay debate kung biscuit ba siya or cake. Pero na pa nag-comment diri kada si Paul Rock 99. Jaffa cakes are legally a cake. So na pa siya source. Tanaw na ko ang source legit ba kay nagkaso gid na cake gid siya. Kay cake gid ang Jaffa Cake. Gikasuhan gid so legally gikuan gid siya ka cake gid siya. So di ba nasagot among pangutana. Salamat at Paul Rock 99 sa educate ni sa imong gibutang nini. Yes. Kato, ala pa rin si Atraf Rosales 3794. Confirm lang ako mga brothers kung naaba skwilahan sa tong dakbayan kay Sementeryo Bagyod bag-o gitukod. Di ba mo ba gid ang kuan bay? Sa una si Bel sa una Sementeryo daw na kunuhay. Di ba? Ang Silver Grade School. Kadumdum ko sa Silver Grade School. Ang among na may gamay nga soccer field ba diya sa Makasandig. May mga buslot, ingon daw sila, uy, ay mong tunom sa buslot, kaon mong tiil. Yate. Kaya nakaminteriyo daw na. So, di ba? Dagan mo is the storya may nana. Basin. So, ako, wagi ko kabaloan ang folklore ha, or unsa mo kaya na siya nga storya, pero interesting magod ang may nana ba, kaya for sure,
kung ma-invite lang nato tanan mag-istorya din sa aton, ano po na sila own version of Correct. horror stories nga gusto Correct. nato ikuan. Pero sada kay na for the next sunod na po nga next year, mangita tag ka ng someone nga na horrifying stories gawas sa amo ang mga tao. Gusto na kami na po kamo na po mag-istorya sa amo about inana. Yes. Hopefully. Ba? Yep. So that was episode 9. So episode 10, dili na nagsugod na rin diri ang medyo November naman among gi-welcome bali ang November. Kay, di ba, gamay ra ba katag adlaw mga lalaki, puro ba sa babae tanan. So karon kani nga Bernis, amo ni siyang gidedicate sa tanan mga lalaki because it's Movember. Kay kanay ba ang topic na mo is more on men's mental health, which among title Beyond the Tough Guy, Real Talk on Men's Mental Health. Masabot yan ang Movember, brother. Mustache din na siya. Movember. Movember ka no, move. So Movember. Movember na siya kay Okay. ang mga tao, ang mga lalaki daw, di yun na siya mag-shave para for the month of November. Hence nga wala na ko nakikita ako mga kuan din in support of this movement. Kay isa po beta sa mga nag-struggle og mga mental health din kuno ay and sa tinuod lang nga pag-istorya dili na siya sayon to undergo of being a man. Kay kita isog lang kita on the physical end pero let's be honest nga napo tay vulnerability sa ato ang kuan sa ato ang mental health o sa atong emotional well-being pod. So kani siya ato lang ni siyang storya sa mga stereotypes gamay nga deep dive kung sa atong mga struggles na agian kay for sure napoy mga tao nga atong nangailhan nga naka-experience ani og the worst case scenario nga ila maganing gikuha ilang kaugalingong kinabuhi on their own hands. So isa to sa mga eye-opening sort of kanang examples nga akong na highlight din nga dili di ITAw ang person nga mag-undergo og mental health, otherwise basig mag-end up ka somewhere nga dili dapat nimo atuan. So mao to nga marag mga stories nga atong na-unfold, brother. Ano ko napakay marag ako lang gid kay marag para sa kuha, it's high time to speak about men's mental health, diba? It's high time for you kamo dia mga lalaki kuno mga amigo, it's high time to have this conversation with your friend, with your brother, or papa ba kaya nimo, kay you'll never know na kung kanusan nila need ang imong presence, imong lending hand or imong pagpaminaw manggaling. Kay karon nga panahon mas masaba naman ang world karon, di ba? Daghan na kay distractions, daghan na kay kag madunggan, daghan kaayo og mo invite sa imo to do different things lagi, di ba? And sometimes because of that unsure na ka ba unsa naman gyud unsa na akong buhaton ngano man gyud ingani ngano ni na hitabo blah blah blah. So at least man lang be there kung di ba ano ba uban mga tao na maglisod na og grasp sa mga butang-butang, especially mga lalaki nga we always wanted to be strong. Kita po as sorry brother, I mean kanang kita as lalaki. Sorry kay marag naputol lang ang discussion na kay nalubat among kamera pero marag atong nastoryahan nato ani brother kay it's all about kanang katuman tong high time na magstorya ta about kanang mental health kay tungod lagi nga marag naapod tay kanang vulnerability bitaw kay anad beta for the longest time ang ato ang demeanor as males or kanang as men kay strong lagi daw ta physically pero ang ato ang emotional og mental health by diha ta marag nag-struggle kay di man kita as expressive good as compared to females or women. So marag tungod sa ana nga marag nga peace daghan kitag na discover about unsa nato na pag break nga barriers like having conversation ngayon ani nato, di ba? Or also just saying or opening up sa imong mga kaila nga bay kumusta okay ra ka diha inana ka nang as simple as kumusta ka di ba importante na gid kay nga panahon grabe to kana nga sentence or phrase kumusta ka importante na kay na karon and I hope sa mga tao sa mga lalaki na ginapangutanan po na if you can answer it truthfully mas maayo kay di ba. Hope di po naman may mga uban nga po na mabugal-bugal pero na may panahon na bugal-bugal pero di ba at the end of the day pohon mga kailangan naman niya puntahan na lagi kung marag isa po na sa kanang check
check yourself ba kung Yes. marag okay papagid ka or kanang kinahanglan na pagid ka og tapang kay marag mo po nang usahay mo na akong gikoin usahay nga na pag imo na gawin kaugalingong self nag-ingon sa imo nga pangita og someone ka storya kinahanglan gyud ka mo storya na Correct. kay marag kinahanglan kag someone to kuan ba kanang pahungaw sa gibati kung sa Bisaya pa. Sakto. Kay marag importante kay na nato niya usahay tungod sa kapaspas atong kinabuhi. Di na nato na makita nga part sa atong kinabuhi nga kinahanglan din nato na siya kaayo kay tungod lagi daghan kita giatiman nga Correct. other things like kuan panimalay, mong panginabuhi, mong reputation as a person. Pero ultimately, look after yourself. Yung gagalingon. Mo na atong kuan key takeaway dia. Correct. If you need to, have a break, kung gusto magaling ka, mag-vacation leave, trabaho ka, para, nakakay break sa mga kagalingon or sa work, kay stress na kay ka, do it, di ba? It's not a sign of weakness, it's actually a sign of strength. Na i-acknowledge na gid nimo nga, kapoy ko karon, kailangan ko break karon. That akong hunahuna karon, gubot na kayo. Kailangan sa ako mag-beach, kailangan sa ako magingani. Ano ba? It's high time for us to really realize na sabak na kayong kalibutan. Diba? Dagan kay pollution, noise pollution lugar. Pero kana pod lagi ang usahay nga murag dugang lang nako sa imong brother nga tungod na lagi ka murag dagan kay tag noise sa ato ang background. Say pod sada pod nang to take time to kanang listen to your own kanang paminaw nimo ba kung galingon nimo nga inner voice ba karon kung sa bagyod niya. Naprento yung example nga kato mga mental health first aiders. Yes. Kung kana sila are just there to provide you the chain of care kay to make sure nga gikan sa imong gitrabahoan for example dinhi sa railway nga kung makaligi sila tao makulang palayo nga gikan pag-relieve sila sa trabaho bantayan gyud na sila hantod makauli sila sa balay ihatod na sila para to check nga okay gid sila og napabal sila kinahanglan assistance off the back of that kay ang trauma man good that keeps coming back mo na siya ang maka-trigger og mga kanang Correct. marag ill effect sa imong una-una and isa na sa mga things nga kita as men struggle a lot kanang mga trauma nga di na to ma-express. Di na to ma-express. Sakto gid na kay. Sakto gid na. Grabe. Heights. Episode 10 to. Yep. Sa naman yung episode karon? Episode 11. Last week's episode. Yeah. So, last week nga episode, gi-invite niya po na mga misis ani. Diba? Kapon nga episode kay, it's not just about love life na catfishing, but it's more on the reality of scams. Diba? Karon nga panahon, di mo ko kabalo kung tinuod ba ni or piki ba ni or ginascam ba ko ani, ginailad ba ko. Diba? So, kani nga topic amo ning gistorya because it's daghan na biktima. Daghan na biktima. Rampant na kay sa tanan karon, di ba? Ato man to example lang. Una na to marag pang example ani brother kay kato man tong mga eyeball. Ana sa una. Ba? Kanya karon kitungod na sa digital age karon murag na high-tech na kayo, mailad. Kayo. Pwede na ka magkanang impostor diha kay tungod na kay kumputa lang na to Facebook account. Correct. Nga gwapo kay nga chicks nga PM sa oy kuan ana pero ang likod di ato dili dito legit nga katuy mo siya ka chat. Correct. Scammer dito na dito. O kabalo kay vulnerable kay kato nga time murag kuan kayo imong weak kay ka ato emotionally so nakagat ka sa iya ni buy-in ka dito na rin ka na kay emotional attachment hantud sa kadugayan na dito siya murag mga motives nga gusto ka ni extort sa financially. Correct. Mga na siya sa imo ka na sustento so on and so forth. More na term ang kaning catfishing yung mga instances unya murag nakita mga movies marag Netflix ba to or mga sa mga salida nga atong ipa-example dia brother. Katong story ni Ana Delvey, Inventing Anna, kung makatan-aw mo ana sa Netflix. Gwapo ba na siya subaybayan kay true story gud siya. Impostor gud siya. Impostor gud siya. Bako lagi lang mo nabalaan pod recently lang pod yun. Kana si Ana Delvey nakagawas na siya. Nag-appeal pagali siya og Dancing with the Stars. Ang mga kita mga tanawa gali Dancing with the Stars.
Pero napa siya kanang sa tawagan na kada bitong clamp bitong sa tiil na brother bako pa kagi gawas kada Gawas bitong para monitoring lugar nga. monitor pa bitong ngana napa siya ngana yang gibot nga ng mga sparkle yan tiil para kuan pero mo gid siya mo gid ang reality bali na di na gid ka makabalo kid sa imong di ba mo lagi nang mas gwapo kung mas gamay na lang siguro imong circle pero kung trusted imong circle mas maayo kay kung dakan niya friends niya kabalo kung ano sa ka mailad kay di ba labi na karon nga mo lagi saba na kay ang kalibutan karon tungod sa kasaba di na ka sure kung kani ba kung moani ba ko diri mohilom ba ni or dili kay basing nga ba basing masaba din na or mas magubot imong kinabuhi tungod ana so wala just be careful just be mindful always check, always double check kung sakto ba na yung mga ginapang-click. Sakto ba na mga website. Lagi. Di ba na ba? Kaya di ba kakabalog yun kung unsa, especially ka ng Say legit or dili legit. Especially mga parents, kapaminaw karon check on your parents kay mas sila ang vulnerable biya sa mga financial scams. Kay kakabalo, gi-message sila sa ilabang mga bangko tapos abi nila tinuod to nga link para pag-click din nila ilang i-input ilang mga details and all that impas na nun sila di ba I think na kuan kina siya karon nga relevant kina siya karon especially kanang nearing bitaw mga Pasko nga period daghan kay kanang mga scams during kaning festive season by kana bitaw magsulisit kunuhay ug mga padala og kanang mga kuan, mga greetings, kuan, si kuan din taga bangko din so on and so forth. Here comes nga mga alin sa imong bank details, wala ka kabalo nga. Pagtanaw nimo sa imong bangko la, withdraw na tanan akong mga account, akong mga kwarta. So, murag inana ba? Murag, thank you. Ba, goodbye. Goodbye Philippines. Goodbye Sapi. Pero, malagi na, ang ato lang point being here, aning story, kaning discussion, kay tungod lagi siguro sa convenience bitaw nato sa kanang means of communication karon social media sa bana kanang text messaging man gani usahay nga makadawat ng tag mga alerts gikan sa abi natog legit so di man day gapon so grabe na kayo ang opportunity sa mga kuan karon mga scammers and mao na siya nga ang atong i-discuss din about catfishing instead nga katong gamba lang brother instead to sa mga love scam lugar nga mga catfishing discussions mura po na nakita nato on the broader perspective nga ang catfishing is not necessarily just catfishing kay tungod sa kanang mga love scam marag naa siya dito on the wider perspective looking at kanang mga scamming techniques ba tawag na to ana or kanang mga methods of scamming ba. So isa siya sa mga inana nga mga atong nga uncover nga mga kuan karon modus operandi. Daghan na sila karon brother. Ang uban ngali kita na ko sa news sa Pilipinas sa kasagara na mga pang-scam kanang mga sikat na mga influencers. So be careful ha kay daghan kay nangadakpan karon kay daghan ka sila modus operandi nga mga scam og mga gabi nakakabalo lagi kung kada kinsa na imong mga ginapang follow dabi uban biya nga tungod biya kay ang Philippines gabi biya kay naka social media active Lagi. Be careful kay you'll never know kinsa na inyong gina-follow kinsa na inyong ay kabalaka di ba mas kami follow man ninyo di may scammer Di mi ka pangayog solicit, di mi ka pang maligi karahas. pero namin Gcash siya kung kailangan naman Gcash Madawat mi. pangbir Wah. pero yes so that was the last episode we had na namin topics and then this episode ang among episode 12 mo ni among season ender bali or year ender Year ender technically kay mo ato ang gi-project din kay next year man ta mabalik kay medyo I'm sure kamo sad mo makasubaybay this December kay medyo busy man ang mga December nga aktibidades sa mga tao. So I think it's time to kanang reconnect sa pamilya, friends, so on and so forth. Pero kami padayon mga business brothers. Wala gyud may day off kay para nga ang atong next nga season mas bigger, mas impactful ug mas gwapo ang atong gwapo mga na po ang output yes ba pero salamat kay ha sa kabulo ko na yung mga avid listeners para din ni kuan
Stephanie Corvera 6456, pa-shout out ko. Last episode since episode 1 present. Ba? Number 1 supporter. Ba? So kana sila, pasalamat gyapon mi kay naagapon kani wala ni nasayang tanan ng mga effort. Among tanan ng mga investments ani wala sayang because kabalo mi nga abo gin gibuhat out of passion. So gibuhat nila mo mi, gibuhat naman ni wala na gid kay mi na-expect kung million man among followers. May unta. May unta, maabot na nga panahon pero wala na gid mi na-expect ana kay gusto lang gid mi nga kato lagi para lang kuan mo mental health dahil gusto mi na mi outlet. So Right. kanya mong passion is about podcasting. Kay gusto lang gid mi na mi outlet for this and thankful kay mi kay because muna among outlet tadi gapon mi kapaminaw sa mo ayon. Thank you kayo for listening from episode 1 until this episode, the 12th episode, and I hope next year pohon kung masugdan ang among second season na pagyapon mo. Kay kabalo mi nga mas gwapo na ang among nagplanning naman gud mi ni Brother Sam and gwapo na kay mga plans for next year and please look forward for it. And not only that, marag tagaan na mo og value pud ang inyong mga inputs o comments no. And in fact, sige pagyapon mi pangayo og mga feedback coming from you guys, especially kung saan na to ni pag kuan kanang upgrade ang ato ang channel or atong platform para mas matagaan og value ang ato ang gastoryahan dinhi. Kay I'm pretty sure kamo gusto pod mo ma-involve ani nga Discussion. no? So yes. Pasin gi-open na to ang possibility nga basin din na mag-guest mo or mag-guest mo namo in some of the topics nga atong gibutang in the pipeline, pero who knows, pasin dahil nga ang Beerness Brothers mo reach out lang sa imo kalit nga hoy pwede ka na mai-guest. So di ready sa imong equipment, kinahanglan siguro kag Zoom or sa cellphone nga atong gamiton sa atong discussions kay basin dahil nga napog kay value mahatag sa ato ang community. Yes. Most importantly, this is just about sharing your thoughts. Mas gi-encourage siya po namo nga naapoy marag kanang authenticity ang ato ang discussion din iba kay marag kung kami nang mugod ni Brother Suy din mag-bounce off og ideas marag kami ra gyapon ang magka-learn pero ultimately ang unsa ang gusto ga portray din is ang kanang value nga inyong gusto kita sa amo ang manakop. So mo lang na ako ang marag kanang teaser for the end of season 1. Yep. Brother, so marag grabe. Wala ko actually nagdahom nga moabot tag 12 episodes nga marag ang atong dynamics karon kay marag kuan ba hit and run bitaw kung natay gustong discussion point istorya or kaning episode larga lang. Correct. Wala pa may rhythm and routine or karon nga nag-evolve na ta 12th episode, all the more siguro nga mas mamaayo na to ang atong panagan ani the next season. Correct. Grabe, gwapo kay ni nga for me nga avenue na for me to learn about a lot of things. Kabulo man ko nga daghan matag katunan from everyday life pero because of this podcast na gabi bitaw kay topic centric sakto ba? Topic centric every episode. Mas daghan ko nga bitaw hala tinuod man day so it's a very good avenue for me to really grasp certain things. Yeah. Pero mo to, and I'm happy nga naabot lagi mi ani nga episode, naabot mi ani nga decision nga finally magsugod na gid podcast and karon after 3 months, 12 episodes. Wow, grabe. Pero not taking into account ang katong effort po di mo brother for putting this kanang channel no problem, isa magina sa atong foundation nga tungod sa imo kakugi di po nato i-discount nga medyo kuan pod ni nga taxing ba ni siya nga trabaho. No, kami ra mo gud diri. So kita man ang nag-ulo-ulo gyud ani so barugan gyud nato ni. Pero I think marag tungod sa ato ang manggong gakakuha nga positive feedback sa atong mga viewers paminaw, marag gaka-enlighten pod ta to do more or kung sa ato pang alma mater pagaingon magis nga kumbati gyapon, di ba? Correct. So
Salamat, brother. Oh, salamat, brother. High five, brother. Kaya para job well done for season 1. Og cheers po ta. Cheers po. Grabe. Cheers po sa inyo. Cheers sa inyong Og tanan sa din inyong na. tanan. Hopefully, magkita-kita ta next year. We wish you a Merry Christmas Yup. and a Happy New Year. Kay maglingaw-lingaw sa bigyan mo din ni. Correct. Kamu po, unta. Okay. Pero don't worry, we'll still be very active sa mga social media accounts. So, dito na mo ipang-share ang mga normal lives. Okay, so far, for the past few months, among ginapang-share lang dito is more about this podcast. But, moving forward, after this episode, you will see the real us. So, makita ninyo kung unsa among kabisihan dire, unsa among everyday lives. So, di ba? From time to time, you will still feel our presence. Di kami mawala sa Connected inyo. yaman na. Correct. So that's it. Right. Thank you so much for listening in for our final episode for this season. Ay kawala because starting January po, another episode, another story to tackle, another topic to tackle, or musin makakita mo mga bag-o na mga nawong, just tune in. Okay? So ayaw mo kawala. Stay tuned. Yep. And keep the interest koan Yep. kanang flowing Yep. para marag narigapan ta din he. Yes. Let's just make it a little bit better. Yep. Nalagapon na among mga episodes. So if you want to watch all of our 12 episodes, it's on our Spotify channel and YouTube channels. And if you basing gusto mo nga sa Facebook lang, all of our episodes connected yapon sa YouTube. It's on our Facebook. Pwede rin niyo i-open dito and just follow us through Facebook, Instagram, Spotify, and YouTube. Bon pohon, basing gusto mo mag-TikTok, you'll see us there as well. Ba. So, with that, thank you kayo for listening in. Again, thank Shout out you. day ko sa kuan kanang tawa ni atong mga taga SMS nga kuan batch 2010. Salamat sa inyong pagsubaybay. Also kining Henry nga kuan MTB Club. Shout out ta mo kay isa gyud mo sa mga supporters nato dinhi sa atong grupo. So ikaw na pa kayo gusto i-shout out before Shout out na ako akong family, kay Gabi kasi naka-supportive yun. Kaya number 1. Mga cousins sa akong asawa, salamat kay family sa akong asawa, salamat kayo. Corpus Christians, salamat kayo sa pagkuhan. Kabulo ko mga silent viewers mo. Ang inyong mga comments sa ako na yung gina-chat. Anak ko, i-comment niyo i-comment sa na diya sa kuan. Sa ako na yung gina-chat. Pero still, thank you kayo for my classmates na ko sa DevCom and sa college. Thank you kayo for tuning in. And akong workmates before sa Unilever, salamat kayo. Inyo kong ginakantsawan kay ganyan nani ko. Pero salamat yapon kayo sa pag-tune in o sa pagpaminaw. Pero kabalo biagin mo na mo ni ang akong passion. Kasi istorya-storya. Kawa ako kastorya Bisaya kay din Pero mao to. Salamat kayo sa pagsuporta. And I hope by next year nakapag-apon mo diha. Pa. Okay, let's wrap things up. Ato na ta. Pasin na ta, brother. Alright. Thank you. Salamat. Thank you kayo. So see you guys. See you next year. Bye. Merry Bye. Christmas and Happy New Year. Ayos.